Babasahin po ngayon ang kalatas. Instante, Excelentissimo Domino, Onesto Anglico, Episcopo Cubauniensi et Administrator Apostolico Diocesi Marucinse, Literis 21 mensis Novembris bis millesimo octavo decimo datis vigor facultatum peculiarium a summo pontifice Francisco hui congregatione Tiburtarum per libenter concidimus ut gratiosum simulacrum Beate Mariae Virginis in conceptione immaculata quod colitur in urbe Sancte Mariae nomine et auctoritate ipsius summi pontificis precioso diademate redimit possit. Contraris quis libet minime obstantibus excedibus congregationis de culto divino ex disciplina sacramentorum die 28 mensis Marti bis millesimo nonno decimo. Robertus Cardinal Sarah, Prefectus, Arturus Roct, Archiepiscopus a Secretis. Tingnan natin ang salin sa Tagalog ng bula na binasa para sa koronasyon kanonika. Salin sa Tagalog. Alinsunod sa kahilingan ng lubhang kagalang-galang Onesto F. Ontioco, Obispo ng Cubao at Administrador Apostolika ng Diocese ng Malolos, sa isang liham noong 11 ng Nobyembre 2018, sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa kalipunang ito ng kanyang kabanalan, Papa Francisco, buong lugod naming ipinagkakaloob na ang imahe ng mahal na Birheng Maria ng La Purísima Concepcion sa bayan ng Santa Maria, sa ngalan at kapahintulutan ng banal na Papa, ay patungan ng natatanging korona. Anumang salungat dito ay pinawawalang bisa. Iginawad mula sa tanggapan ng kalipunan para sa pagsamba sa Diyos at disiplina ng mga sakramento ngayong 28 buwan ng Marso 2019. Dilagdaan Robert Cardinal Sara, Prefecto. Dilagdaan Arthur Roche, Kalihim. Palakpakan po natin. Ngayon po ay nagbubunyi ang buong bayan ng Santa Maria at ipinapakita ang bula sa lahat ng mananampalataya bilang patunay na ang gagawing koronasyon ay karapat-dapat sa mahal na Birheng Maria. Kasunod po nito ay ang paghahandog ng maringal na korona ng mahal na Birhen na Purísima Concepcion na kumakatawan sa marugdog na pagmamahal ng buong bayan ng Santa Maria ay pinakakalob sa kanyang isang napakaganda at maringal na korona.
ating mga obispo sa harapan ng altar at ito po ay babasbasan. Kapuri-puri ka, Panginoong Diyos ng langit at lupa, sapagkat sa iyong katarungan at awa, ibinagsak mo ang mga makapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Ang iyong kahangahangang karunungan ay nahayag sa salitang nagkatawang tao at sa kanyang birheng ina. Ang iyong anak ay buong layang nagpakababa hanggang sa kamatayan niya sa krus. At ngayon ay naluluklok sa iyong kanan, sa kaningningan ng iyong kaluwalhatian, bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang Birhen naman na ninais makilala sa taguring abang alipin ay binukod para maging ina ng manunubos at ina rin ng lahat ng mga tinubos. Ngayon siya ay pinagbubuni ng higit sa mga anghel, nakaluklok sa kaluwalhatiang kasama ng kaniyang anak, nananalangin para sa aming lahat. Ang Reyna ng awa, humihingi ng biyaya. Panginoong maawain, tunghayan mo kaming iyong mga lingkod na sa pagpuputong namin ng korona sa ina ng iyong anak, maitanghal namin ang iyong anak bilang hari ng sangnilikha at makalapit kami sa kanyang ina bilang aming reyna. Pagkalooban mo kami ng biyaya na masundan namin sila sa paglilingkod sa iyo, na gawin ang hinihingi ng pag-ibig para sa kapakanan ng aming mga kapatid, na talikuran ang aming sarili at igugol ito upang ang aming kapwa ay mapasa iyo, na magpakababa dito sa lupa upang matanghal sa langit, kung saan putong ng kaganapan ng buhay ang iyong gantimpala sa mga tapat mong lingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa bahaging ito, Father at mga kapanalig, ay babasbasan na ng banal na tubig ang korona at kasunod po niyan mamaya ay ang pagpuputong na nito sa mahal na Birhen. Matapos nga ang pagbabasbas ng banal na tubig, niyayahanda na ang lahat para sa pinakaabangang pagpuputong ng korona sa mahal na Birheng Maria. Hawak ngayon ni Monsignor Ranilo Tiriana ang kuraparoko ng La Purísima Concepcion sa Santa Maria at ito'y kanyang ibibigay at ipagkakaloob sa ating obispo ng Malolos, Dennis Villarojo, katuwang ang Arsobispo ng Cebu, Bishop Jose Palma.
maiputong na ang korona sa ating mahal na Birhen ng La Purísima Concepción de Santa Maria. At nababakas sa mukha ng lahat na naririto ang kagalakan, ang katuwaan sapagkat sa wakas ay naigawan na ng formal ang koronasyon kanonika sa mahal na Birhen. Ngayon naman mga kapanalig ay inihahanda ang mahal na Birhen para sa kanyang pag-ikot bilang prosesyon sa loob ng ating simbahan patungo po sa labas sapagkat mga kapanalig ay napakarami po mga deboto pa ang nasa labas ng ating simbahan naghihintay para makita ang ganap na pagkukorona sa mahal na Birhen. Atin pong iwagayway ang ating mga puting panyo. At narinig natin ang sagitsip ng fruitis bilang pagsaludo sa mahal na Birhen. At napakaganda, Father, nung nakikita, napapanood din ang ating mga kapanalig sa ating Facebook, itong pagwawagayway ng puting panyo ng ating mga kapanalig na mananampalataya dito yan sa loob at labas ng simbahan. At ito'y tanda ng pagbati sa mahal na Birhen na ngayon ay naputungan na ng korona. At yes, dinatayang Father, siguro ay libo-libo itong ating mga mananampalataya na dito sa loob at labas, at nakakatuwa yung kanilang talagang maalab na pagmamahal, pamiminturo sa mahal na Birhen at syempre ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito yan ay lalo at nakikita natin sa lahat ang kanilang paghahangad na masilayan ang kagandahan ng mahal na Birhen. Kaya nga inaabangan ang kanyang paglabas ng simbahan sa pangunguna ng mga ihas na Maria, ang mga batang mamunting anghel na dumanap para maging escort ng ating Mama Mary. At napakalahala din, Father, itong mga nasa labas na talagang matyagang nagpunta ng napakaaga at kahit nga po maaga pa lang ay napuno na ang simbahan. Kaya naman yung iba po ay nasa labas na lamang. Pero talagang dito mo makikita, Father, yung kanilang pananampalataya, no? Na matyaga kahit na mainit, naghihintay, matagal, ay hindi sila umaalis. Bagamat ang ating naman pong parokya ng La Purísima Concepción ay nag-provide ng tent para sa labas, para po sa mananampalataya at kasama rin doon ang isang napakalaking ritual. Kaya nakikita rin nila yung nangyayari sa loob. Kaya matyaga sila doon sa klima. Bagamat maganda naman ang panahon pero syempre ay medyo mainit. At ikaw nga po na ibang debote kasama sa sakripisyo. Yes. Pakita ang mahal na Birhen. At kasalukuyan nga po ngayon ay nasa labas na ng patio ang mahal na Birhen. At kanina nga rin po, Father, nabanggit sa homilia ni Bishop Honesto Omquioco na mahigit na sa 200 taon itong ating pamimintuho din dito sa mahal na Birhen ng La Purísima. At talaga naman kumbaga ay nakasalalay o nakakabit at nakaangkla na talaga dito sa mahal na Birhen yung pananampalataya ng mga taga dito sa Santa Maria, Bulacan. Totoo yan, Leyna, no? At binanggit din ng ating mga obispo Omquioco ang pagtataglay ng katangian ng mahal na Birhen sa puso ng bawat deboto. No? Na dapat ay kalayin natin katulad niya yung kalinisan at kadalisayan ng puso. Kaya naman po, kaya naman ngayon ay nakikita din ninyo mga kapanalig na iniikot na ang imahe ng mahal na Birhen dito sa labas at talaga namang nasasabik yung ating mga kapanalig din na nandyan sa labas ng simbahan na masilayan itong ang imahe ng mahal na Birhen at sila kumakaway din. Nakikita po ninyo yan at nagbibigay puri, nagbibigay paggalang sa ating mahal na ina. At alam mo, Leyna, no? Kakaiba yung imahen dito ng La Purísima Concepción sa Santa Maria sapagkat kung karaniwan natin nakikita ang La Purísima ay anyo ng isang simpleng babae na napakaganda
pero simple lamang ang kanyang kasuotan, ano? Pero sa La Purísima Concepcion dito sa Santa Maria ay napakaringal na kanyang itsura, no? Mukha talaga siyang reyna. At ang sabi nga ng ating obispo Choco kanina sa humilya, no? Walang papantay, no? Kahit na damitan na rin siya ng maringal, suotan ng napakaraming alahas, koronahan ng napakaganda, eh wala pa rin papantay sa ibinigay na karangalan ng Diyos sa kanya ang maging bahagi ng pagliligtas ng sangkatauhan. Kaya yung nakikita natin ngayon ay hindi po pagpapakitang si Maria ay mayaman o si Maria ay talagang marangyang mamuhay. Hindi po. Ito po ay pagnanais, paghahangad ng mga tao na sana'y papantayan, ano? Yung karangalang binigay ng Diyos. Kaya mayroong ginto, may alahas, bagamat hindi sasapat, pero bilang pagpapakita ng pagmamahal, idinadamit sa kanya ang karangalan ng pagiging bahagi ng kaligtasan ng sangkatauhan. At itong imahe na ito, Loyna, pagka wala siyang damit, meron pa rin siyang damit sa loob. Isa siyang buong kahoy na inukit at ipinagpapalagay sa kasaysayan na ito inukit ng isang Franciscano habang ang galyon ay pumapalaot sa karagatan patungo rito sa Pilipinas at dinala rito sa bayan ng Santa Maria. Na kung tutuusin ay almost 2 feet lamang yung imahen. Pero dahil siya'y nakatungtong sa isang base na gawa sa pilak ay mukha siya mataas, almost 3 feet kasama ang kanyang corona. Pero yun nga, no? Makikita rin natin dito ang napakagandang pagninilay na sa kabila po ng kanyang kaliitan bilang lingkod ng Diyos ay pinararangalan siya ng lahat. Ang tunay na daan para sa pagpapala at biyaya ng Diyos ay ang maging Aba. Sabi nga ni Bishop Pagkioko kanina, maging maliit sa paningin ng Diyos pero ang karangalan ay ipagkakaloob sa Kanya. Na napagandang aral sa mga mananampalataya yun, manatili tayong Muli pong simple, iwagayway ang maliit ating lamang mga puting at panyo. dapat sa paningin ng Panginoon. At syempre po, Father, kung hindi naman tinanggap din ng mahal na ina yung misyon na ibinibigay sa kanya, ay hindi natin siya paparangalan ng ganito ngayon at syempre hindi natin siya papasalamatan dahil sa kanyang pakikibahagi kung hindi niya tinanggap, ano? Pero talaga namang labis tayong nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa kanyang pagtanggap sa pagiging ina ng ating manunubos at dahil doon ay nailigtas tayo at naisakatuparan yung pagliligtas sa sanlibutan. Amen. Totoo yan, ano? At ngayon, ano, sa pagbabalik ng mga kabinet sa loob ng simbahan, siya ay pinahagisan ng mga bulaklak. Ano? At alam naman natin, ano, ang bulaklak ay sumisimbolo lagi sa kanalisayan at kagandahan. Bilang tanda ng pagama sa kanya, ang mga bulaklak ay ipinagkakaloob. At ang aabangan natin ngayon, Leyna, yung pagbabalik niya sa dambana, ano, sa altar. Ayan po, ano kung naririnig din ng ating mga kapanalig at napapanood nila ay sumisigaw din yung ilang mga mananampalataya dito bilang papuri sa mahal na ina. Sumisigaw silang Viva la Virgen, ano? La Purísima. Muli po sa mga kapanalig natin ano, na nakikinig sa Himpilan Veritas 846, mapapanood po ninyo ng live itong coronation, canonical coronation sa Facebook Live ng TV Maria. At syempre po sa veritas846.ph. At meron din po ito sa TV Maria Fields, Sky Cable, Disney Cable at Satellite. At maraming salamat po ano, sa ating mga himpilan na Radyo Veritas at ang TV Maria na kami rito sa Bulacan, sa pagpapalangan namin sa Malabirin, kayo po yung aming nakasama. At yan nga po mga kapanalig ay naibalik dito. Ibinalik na po, nandito na muli sa harapan ng altar ang imahe ng La Purísima at yan nga po yung pinaghahandaan na muli na paglalagay sa kanyang dambana, sa kanyang luklukan. Kasi ilang araw bago itong koronasyon ay wala ang mahal na Birhen sa kanyang luklukan. Kaya mananabik yung mga tao na makitang muli kung paano siya ibabalik sa kanyang luklukan na paghahanda rin dahil sa ika-6 na Pebrero sa Webes, ano, ay ang kanyang kapistahan. At alam mo, Leyna, ito
umpisang ito ay napakahalaga sa mga taga Santa Maria sapagkat sinasabi na naitalaga ang araw ng Huwebes pagkatapos ng Candelaria bilang kapistahan ng Mahal na Birhen ay dahil na minsan magkaroon ng salot o epidemya dito sa Santa Maria sa panalangin nila sa Mahal na Birhen natapos ang epidemya ng salot. Kaya nga malaking pag-asa natin, Leila, na ipagdasal natin mga kapanalig, samahan niyo po kami na dahil sa koronasyon kanonikang ito ng Mahal na Birhen Maria, ang ipinagdadasal natin pagkatapos ng epidemya at salot ng nCoV virus ay sana ay kasama ng Mahal na Birhen ay maiakyat sa kalangitan at nang sa gayon ay matapos na itong problema at suliranin nitong ating bayan. At habang ibinabalik po sa dambana ang Mahal na Birhen at inihahanda ang napapanood po nating video ngayon ay ang pagdalaw ng La Purisima Concepcion sa iba't ibang bikarya ng ating diocese. Isang personal na kwento, Leila, na mahalaga sa aking puso. Ang aming pamilya ay namintuho sa Mahal na Birhen ng La Purisima Concepcion sapagkat yung kapatid ko, yung bago ako, yung sinundan ko ay nagkasakit ng malubha. Meron siyang meningitis at dinala siya rito sa General Hospital ng Santa Maria. At nang sabihin ng doktor na talagang wala ng pag-asa at yung aming kapatid na sanggol pa lamang noon ay mamamatay na, ay hindi makapayag yung aking mga magulang na basta na lamang nila isusuko yung aking kapatid. Kaya pumunta sila rito sa simbahan at inialay sa Mahal na Birhen yung kapatid ko. At sa pagkataas nila doon sa aking kapatid at sinasabi raw ng nanay ko na kunin mo na po. Huwag na pong pahihirapan. Sa himala ng Mahal na Birhen, nabuhay yung kapatid ko. Amen. At magpahanggang ngayon ay buhay siya at meron ng sariling pamilya. Kaya isa kami sa nagpatunay na totoo ang himala ng Mahal na Birhen La Purisima Concepcion dito sa Santa Napakaganda, Maria. Father. At nakapangingilabot, na ito yung mga tunay na himala. At ito yung mga dahilan, mga kapanalig, kaya nabigyan, nagawaran ng canonical coronation ng ating Mahal na Birhen dahil talaga namang mapaghimala at dinidinig talaga, tinutulungan tayo sa ating mga panalangin. Totoo yan, Leila, no? At nung ako'y naging pari, ito ang una kong assignment bilang batang pari. Kaya ang mga magulang ko noon, ang aking mga kapatid ay tuwang-tuwa. At linggo-linggo kaming naririto, lalo na sila, no? Nagpapasalamat sa Mahal na Birhen. Kaya talagang mga kapanalig, mapapatunayan ko po sa inyo na talagang totoo ang himala ng Mahal na Birhen Maria dito sa La Purisima Concepcion ng Santa Maria. At bihado, lalo ngayon noong buwan ng Pebrero, sigurado sa isang buong buwan ay marami ang pupunta para sa pagbibigay pugay sa kanya. Bukod po sa aming kwento, ay napakarami pang ibang kwento ng himala ang maibabahagi at magiging patunay para po ibigay ang karangalang ito sa Mahal na Birhen Maria. At kaya naman po, hinihikayat natin, Father, yung ating mga kapanalig na huwag mangimi, mag-alinlangan na ilapit sa Mahal na Birhen Maria yung kanilang mga panalangin, lalo't higit yung kinakailangan natin talaga ngayon, ng panalangin para nga po dito, nabanggit natin kanina, Father, yung novel coronavirus na lumalaganap. At syempre, ipapanalangin natin, hindi lamang yung ating kaligtasan dito sa epidemya na ito, kundi maging yung kagalingan ng ating mga kapwa sa iba't ibang bansa na naapektuhan na ng epidemya na ito, na sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ay tayo'y malilinis muli at maaalis ang mga sakit na ito. At kapanalig,
Ito na po at bumabalik na sa kanyang luklukan ang mahal na Birhen La Purisima Concepcion ng Santa Maria. At kanina nga po yung narinig natin, nagpalakpakan ng mga tao sapagkat sa matagal na panahon, siya'y wala sa dambana at ngayon siya'y nakoronahan, ay lagi na siyang makikita muli ng mga deboto at ng buong bayan ng Santa Maria. At napakasayang budget nito no, sa isang napakasayang piyesta Yes po. para magdiwang ang mga tao. Dahil almost more than 200 years po ay sa wakas nagawaran tayo nito at natapat pa na sa pagdiriwang mismo ng buwan ng kapistahan. Napakaganda ng mahal na Birhen. At tunay na naararapat sa kanya ang pagpaparangal na ipinagkaloob ng ating inang simbahan. At yan po mga kapanalig, At tayo din ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Birhen na ngayon po ay nakaluklok sa kanyang dambana. Dito po yan sa La Purisima Concepcion de Santa Maria. At huwag po tayo mag-aatubiling ibulong sa mahal na Birhen ang ating mga kahilingan ngayong siya'y nasa dambana. At isama natin ang ating panalangin katulad ng sabi ni Leila kanina, ang kaligtasan ng lahat, ang kagalingan ng mga may karamdaman, lalo na yung apektado nitong nCoV virus. Anong malay natin, Leila, no? Pagkatapos ng Huwebes na fiesta ng Santa Maria, ay tangayin na ng mahal na Birhen. Ang problema natin, lalo tigit sa karamdaman, dito sa ating bansa at sa buong mundo. Sapagkat ganun yung ginawa niya noong unang panahon, kaya naitalaga yung kapistahan na Huwebes pagkatapos ng Candelaria. Nawala ang salot sa buong bayan ng Santa Maria, kaya tayo'y nagbabaka sakali rin kasama ang ating mga kapanaling ngayon na nanonood at nakikinig na ipanalangin sa mahal na Birhen na matapos na ang krisis at suliranin ito. Matapos ang pagluluklok na ito sa mahal na Birhen, ay ipagpapatuloy ang banal na misa.